Unang kabanata. You can't escape from me, Miss Catherine Gonzalez. I'm not chasing you, I'm hunting you. Matthew Arevalo said. Walang akong nagawa kundi ang titigan lang siya, dahil sa sinabi niya, I'm Catherine Gonzalez Arevalo, yes I'm married to this man, Matthew Arevalo. Halina't tunghayan ang buong istorya, nina Catherine Gonzalez at Matthew Arevalo. Ito lang ang masasabi ko, hindi madali ang kondisyon mo. Kakailanganin mo ng malaking pera para gumaling ka. Nag-aalalang sabi ng doktor kay Catherine Gonzalez is a simple girl, ang meron lang sa kanya ay kabaitan, kagandahan at katalinuhan. Hindi rin siya mayaman. At kung nagtataka kayo, kung bakit nasa doktor siya, ay ito ang dahilan. Isa siya sa mga babaeng irregular menstruation period, at kapag isa ka sa mga ito, hindi ka magmi-mens buwan-buwan, at higit sa lahat may posibilidad, hindi ka na magkakaanak pa. Doc, ano ang maaari kong gawin? Catherine asked. Nauubusan na siya ng pag-asa, para gumaling pa. Like what I said earlier, kakailanganin mo ng malaking pera, meron ka ba nun iha? Wala po akong pera doc, nakatingin na lamang si Catherine sa ibaba, at nilalaro ang kanyang mga daliri. I have an idea, ngumingiti ang doktor sa kanya. Ano po yun doc? Kahit ano po para lang gumaling ako, gagawin ko, desperada na siya, gusto niyang gumaling at gusto niya ring magkaroon ng anak. Nag-iisa na lang kasi siyang namumuhay. Ang mga magulang niya, ay matagal nang patay, namatay ang mga ito sa isang car accident. Wala rin siyang kapatid at walang kamag-anak. Nanggaling siya sa isang bahay amponan, inalagaan, binihisan at pinag-aral siya ng mga madre. At nang tumungtong na siya sa 18 na, ay pinalabas na siya ng mga madre, dahil nasa tamang edad na siya, at kaya na niyang buhayin ang sarili niya. The only ways is sinadyang bitin ng doktor sa kung anuman ang sasabihin nito. Ano po? Natatakot siya pero mas gusto niyang gumaling. Mary my son. Parang lata na may lamang bato, na paulit-ulit na bumabalik sa utak niya. Hindi niya maisip na ganun at iyon, ang sasabihin ng doktor sa kanya. Ha? Bakit po? Natataka na rin siya dahil sa mga sinasabi nito. Convince my son to marry you para maipagamot ka niya. Paano ko magagawa yun? Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ayaw ko pong ipilit ang sarili ko at may kasal, sa taong hindi ko mahal at hindi ako mahal. Litong-lito na siya at hindi na niya alam kung anong dapat gawin, gusto sana kitang tulungan iha, pero pati ako na doktor ay hindi ko kayang maibigay, ang ganong kalaking halaga. Mabuti sana kung sakin ang hospital, at mura lang ang mga gamot, pero hindi ganon madali iha. Naiintindihan naman ni Kat, kung ano ang gustong iparating ng doktor sa kanya. Paano ko po siya mapipilit na pakasalan ako kung ganun dok? Sa angkan namin may responsibilidad silang dapat gampanan. Dapat kapag nag-21 na sila, ay dapat makahanap na sila ng mapapangasawa. At ang alam ko ay problema na ng anak ko yun, dahil sa susunod na buwan, ay magda-21 na siya. Kailangang mismo sa kaarawan niya, ay maipakita na niya na ang babaeng papakasalan niya, sa harap ng buong angkan namin. Namangha si Kat dahil sa sinabi ng doktor, pero hindi niya alam kung tama bang gawin niya o hindi na lang. Iha, ito lang ang paraan para gumaling ka. Sa pagkakataon na pareho kayong makikinabang, gagaling ka at may maipapakita na siyang babae sa kaarawan niya, na dapat niya pakasalan. Hindi ko na po alam dok. Gawin mo ang lahat iha, dahil habang tumatagal, mas lalong rumarami ang mga bukol-bukol sa loob ng matris mo, at mas mahihirapan tayong tanggalin pag nagkataon. Lantang gulay si Catherine habang naglalakad, pauwi sa bahay na tinutuloyan niya. Hawak niya peren ang papel, kung saan nakasulat, ang pangalan ng lalaking kakailanganin niyang mapapayag. Matthew Arevalo, 20 years old, tall, blue eyes, handsome and rich. He have own company named MA Corp. 20 years old pa lang ito. Ngunit may sarili na siyang kumpanya, na mamanghang na isa tinig na lamang ni Catherine, habang papasok na sa bahay niya. Agad siyang umupo sa sofa pagkapasok niya, at ipinikit ang mga mata, pagod iyon lang ang nararamdaman niya. Kat, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung papatusan ko ba yung sabi ng doktor o hindi. Takot akong sumugal baka sa huli ako yung talo. Ano ang dapat kong gawin, Panginoon? Na isatinig ko na lang nasabi.
Dapat bang gawin ko yun, kahit alam kong maggagamitan lang kami? O dapat bang wag ko na lang pansinin ang sinabi ng Dr. magpatingin na lang ulit sa iba, pero wala na akong pera? Kung nagkataong lumala na ang sitwasyon ko, saan ako hihingi ng tulong? Saan ako makakakuha ng pera para sa operasyon ko? Unti-unti nang pumamatak ang mga ulan sa kalangitan. Hapon na pero hindi peren ako nakakahanap ng trabaho. Pagod at gutom na rin ako. Huminto muna ako sa paglalakad at huminga ng malalim. Sa pagtingala ko nakita ko ang malaking kumpanya. MA Corp, basa ko. So ito yung sinabi ng doktor sakin, na pagmamay-ari ng anak niya. Mayaman nga dahil malaki at matayog ito. Ang alam ko ito ang pinakasikat, at pinakamatagumpay na kumpanya dito sa Manila. Ito na ba yung sagot sa katanungan ko kanina? Siya na lang ba ang makakatulong sakin? Wala na bang ibang paraan? Natatakot na talaga ako, paano kung magalit siya? At paano kung ipagtulakan niya ako palabas ng kumpanya niya? Pero wala kailangan ko talaga ang tulong niya, at kailangan din naman niya ang tulong ko. Wala nang atrasan pa. Fight, Catherine. Wala akong paatubili na naglakad papalapit sa kumpanya. Excuse me ma'am, ano po kailangan mo? May maitutulong ba ako? Tanong ng mamang guard. Akuya may bakante bang posisyon sa kumpanya na ta? Palusot ko na lang para makapasok ako. Ang alam ko ma'am ay meron. Personal assistant ng CEO ma'am. Ganun po ba, papasa kaya ako kuya? Pinasadan ako ng tingin ni mamang guard mula ulo hanggang paa. Pasado ma'am, nag-okay sign pa si mamang guard, habang sinasabi niya yun. Kung ganun po, pwede ba akong pumasok para makausap siya? Pwede ma'am, basta magpaalam ka sa secretary niya. Nasa 20 floor po ang office ng CEO ma'am. Nag-iisa po ang kwarto doon, kaya pagpasok mo pa lang hindi ka na malilito kung saan ka pupunta, ganun po ba kuya? Sige po pasok na ko, nakangiti kong palem. Good luck ineng, nginitian ko na lang siya at kumaway na lang papaalis, at papaakyat sa floor ng CEO. Nasa 19 na floor na ako nang lumakas ang kabog ng dibdib ko, kinakabahan na ako. Alam kong mahihirapan ako nito, para kumbansihin siya. But I will take a risk. Bahala na. Ting. Udyat na nasa 20 floor na ako. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi na pwede kung kailan nasa tapat na ako ng pinto, saka naman ako makaramdam ng panghihina ng loob. Bahala na dapat may magawa akong paraan. Excuse me miss, what are you doing here? Matare na sabi ng babae, at nakataas pa ang mga kilay. Siguro ito yung secretary ng CEO. Pwede ko bang makausap ang CEO? He's busy. Madami pa siyang dapat pirmahan, ang taray hakala mo kung asawa na, makapagsungit daig pa ang boss ng kumpanya. Ganun ba, pwede bang sabihin mo sa kanya na mag-a-apply ako bilang personal assistant niya? Ngumiti pa rin ako kahit napatayin na niya ako ng tingin, nang sinabi ko sa kanya ang mga katagang iyon. Tinaasan niya ako ng kilay at pinasadan ng buong katawan ko, mula ulo hanggang paa. Okay, wait me here, sabi nito at tumalikod na, para pumasok sa office ng CEO. I said I'm busy, don't disturb me, Miss Aquino. Rinig kong sigaw ng lalaki. Lalaki, edi ibig sabihin nun, yung CEO yun. Paano na mukhang bad mood ito ngayon, nakawang pa ang pinto kaya naririnig ko ang pinag-uusapan nila. But sir, someone want to apply as your personal assistant sir, magalang na sabi ng babae habang nakayuko. Okay, let her in. I need to talk her, maturidad na sabi ng CEO. Agad na lumabas ang secretary, kaya umayos agad ako ng tayo at laming-galinga sa paligid, para maipakita lang na hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pumasok ka na raw, sabi na lang ng babae at umupo sa upuan niya. At napahawak sa noo niya, sumakit siguro ang ulo, lakas kasi ng sigaw kanina ng CEO sinong hindi sasakit ang ulo. Dahan-dahan kong pinahit ang pintuan para buksan. Nakita ko ang isang lalaking matipuno, matangkad, maputi, makapal ang kilay, matangos na ilong, blue eyes at mapupulang labi. Napalunok tuloy ako, nasa harap ko na ang Greek godman. Don, check ang me, nakangisi niyang sabi. I'm Catherine Gonzalez, applying as your personal assistant sir, magalang akong yumuko kahit sobrang nahihiya na ako. Nahuli ba naman akong nakatitig sa kanya? Diyos ko deye, nako.
Okay, Miss Gonzales, pasado ba ako sa paningin mo? Ngumisi ito ng nakaloko. Hindi ko siya sinagot at nakatingin lang ako sa paanan ko, habang nakatayo pa, aba. Hindi man lang ako ayaing pa-appoint. You may now sit, Miss Gonzales. Umupo nga ako sa harapan niya. Tell me, what do you need? Blanko na ngayon ang ekspresyon niya, habang tinitigan niya ang bawat galaw ko. Like what I said, sir, I'm applying as your stop. I know meron pang iba. Now tell me, galit na yata siya kasi nagtugna na ang makakapal niyang kilay. Sir, speak now. Pulyo niya sakin. I need your help, nakayuko kong sabi. And you need my help too, dagdag ko pang sabi. Here's my condo unit address. Come there at exactly 8 p.m. Kapag na-late ka hindi ko tatanggapin ang tulong mo sakin, at hindi kita tutulungan. Ibinigay niya ang isang papel sakin na naglalaman ng pangalan, telephone number at address ng kondo niya. Walang paabi, sabi niya akong hinayla patayo, at hinayla palabas ng opisina niya. Nakita kong napatayo pa ang secretary niya, dahil sa nakikita niya. Do what I say. Uling sabi nito at pumasok ulit sa loob ng opisina niya. Wala akong nagawa kundi ang lumakad na palabas na ng kumpanyang yun. Buti nga at hindi na ako hinarang kanina ng secretary niya. Maglalakad na lang ako pabalik sa bahay ko, para makapagpahinga muna bago sumapit ang 7 p.m., para pumunta sa binigay niyang address. Dahil sa pagod ay nakatulog ako. Kat, ang sarap ng tulog ko, ang gone-gone na ng loob ko. Tinignan ko ang orasan. What the heck, may late na ako. Naisigaw ko na lang dahil alas 7:45 na. Buhay nga naman. Lagot na. Dali-dali akong naligo at nag-ayos. Agad akong lumabas ng bahay at pumara ng taxi. Nagpahatid agad ako sa condo unit, na ibinigay ng guy kanina. Wala po bang ibibilis, kuya? Tarantang-taranta na ako. Malapit na, ineng. Grabe si kuya, ang tanong ko, ibibilis hindi yung malapit na ba o hindi pa? Grabe siya. Hinayaan ko na lang siyang mag-drive, baka kung magtanong pa ako iba na naman sagot niya. Ineng, baba ka na, nandito na tayo. Sige, salamat po kuya. Sayo na po yung sukli. Dali-dali ako tumakbo pero narinig ko pa yung sinabi ni kuya. Sakin na raw sukli, 2 piso lang naman. Pamulong si kuya pero abot peren ng tainga ko. Hahaha, grabe siya, at least meron akong naibigay, minsan lang yun kaya sulitin na. Wala, late na talaga ako dahil pagdating ko pa lang sa floor niya ay alas 8 na. Pagod na rin ako tumakbo. Pinagpawisan na rin ako, wala na yung bagong ligo kong uwak. Hindi na kasi ako kanina nagtagal pang maligo dahil late na ako pero late pa rin pala. Nasa harap na ako ng pinto pero kinabahan ako kaya hindi na ipindot ang doorbell. Mahabang buntong hininga ko. Ting, ting, tunog ng doorbell. Walang nabukas kaya uulitin ko sana ulit, pero naiwan na sa ere ang kamay ko, dahil biglang bumukos ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Lalaking nakatawel lang sa pangibaba at shirtless sa taas. You're late, malamig na sabi ni Sir Matthew. Sorry sir, nakayuko na lang ako, kasi naman bakit ganun ang suot niya, malita. Come in, sabi niya at pumasok na sa nakabukas na pinto. Habang pumapasok ako mas lalong kumakabog ang dibdib ko. Ano na Catherine, takot ka na, di ba para sa'yo rin ta? Bulyo ng matinukong isip. Anong magagawa sa kinakabahan na ako Wait me here, I will gonna get dressed up. Tumanggo na lang ako at umupo sa sofa. Iginala ko ang tingin ko sa buong paligid. Ang ganda, ang linas at lalaking-lalaki ang dating dahil kulay black, white and gray lang ang pinta nito. Siguradong libo-libo ito sa isang buwan. Mayaman nga talaga. Okay, now let's talk. Agad nabaling ang tingin ko sa nagsalita. May damit na siya, sayang may abs pa kanina ang halay. Introduce yourself. I'm Catherine Gonzales, 19 years old. I'm graduated as accountant, sir. Okay, how about your parents, where are they? Wala na po sila, na car accident po sila noong bata pa lang ako, kaya napunta ako sa bahay amponan. Sorry for that. Hindi okay lang po, matagal na naman, at sa katapos na yun, hindi ko na maibabalik pa ang buhay nila, kung patuloy lang akong masasaktan sa pagkawala nila. Last, one question, one answer. Reason mo kung bakit gusto mong tulungan kita, at tulungan mo ko.
Bumaba ang tingin ko sa mga daliri kong naglalaro. Anong sasabihin ko? Maiintindihan niya kaya? Pero wala akong choice. Ganito po yun, ang isang babaeng hindi dinadalaw buwan-buwan, ay kinakailangang maoperahan kaagad, at isa po ako doon. What do you mean? Nakakunot noon niyang sabi. Kinakailangan kong maoperahan agad-agad, dahil kung hindi ako magkakaroon ng anak sir, ngumiti ako ng mapait sa kanya. So anong maitutulong ko? Ang pera mo sir. Paoperahan mo ako, kapalit nun ang pagpapakilala mo sakin sa buong angkan mo, bilang magiging asawa mo. Pero kung ayaw mo wala akong magagawa, malungkot kong sabi. Paano ka nakakasigurong kakailanganin ko ang tulong mo? Dahil responsibilidad mong makahanap ng mapapangasawa mo, pag nag-21 ka na. Sino nagsabi sa'yo? Mukhang nagalit siya, may diin kasi lahat ng letrang binigkas niya. Hindi na po mahalaga iyon. Kung ayaw mo akong tulungan ayos lang, aalis na lang ako sir, sorry sa abala, ngumiti ako at akmang tatayo, nang may pumihil sa kamay ko. Stay, kailangan mong pirmahan ng contract. Ibig pong sabihin payag ka na, masaya kong sabi at hinakap siya. Pero agad akong napabitaw ulit, dahil nakaramdam ako ng kuryente at init, ba't kaagad bumitaw? Ngumingisi niyang sabi. Wala sorry. Okay sabi mo wait me here kukunin ko lang yung contract, agad siyang pumasok sa kwarto niya, at nang lumabas may dala na siyang envelope. Here, read it. Pinigay niya sakin ang isang malinis na papel. Contract paper being my wife for 2 years. 1. Act as my wife only if kinakailangan. 2. Bigyan mo ako ng anak, at pagkatapos ng 2 years iiwan mo siya sakin, at mag-divorce tayo. Okay na sa una pero sa ikalawa, hindi na pwede. Anakan mo ako tapos iiwan ko sa'yo ang anak ko. Paano naman ang pagiging ina ko sa kanya? Nagsalubong ang kilay niya, dahil sa mga tanong ko. Iiwan mo sakin ang anak ko, at hindi mo na kami guguluhin, tapos na ang gampanan mo bilang asawa at ina samin. Pero, wala nang pero basahin mo na ang lahat at pumirma ka na. Paano ang gagawin ko? Ang anak ko ang magiging bayad ko sa kanya, kahit saan mo tignan ganun ang labas. Pwede ko ba siyang makita at madalaw pag natapos ang kontrata? Hindi, pero please gusto ko siyang maaligan. Pag-usapan natin yan, pag nasa mismong sitwasyon na lang tayo. Wala akong magawa pa, kundi ang tumanggo na lang, kahit ang bigat-bigat sa dibdib. Iniisip ko lang na may iwan ang magiging anak ko sa kanya, at hindi ko makakasama naluluha na ako. Awa, iyon ang nararamdaman ko, para sa amin ng magiging anak ko. 3. Don't fall in love with me. Okay deal. Akin na yung ballpen. Ibinigay niya ang pen tapos itinuro kung saan ako pipirma. Tapos na, sabi ko at ibinigay sa kanya ang contract. Okay, tumayo siya. Kaya napatayo rin ako. Aalis na ako. Salamat, ngumiti ako sa kanya at lalakad na sana, kaso pinigilan niya ako at itinulak sa pader. Aw, problema mo. Inis kong sabi. Can I kiss you? He said. Sisigot pa sana ako, pero agad niya akong sinunggaban ng halik, maalab na halik. Naging ungol yun imbes na protesta. Nakangiti siyang binitawan ang lobby ko, at hinawakan ang pang-ibaba kong lobby. Sabay sabing, I like your lips. Ngumiti pa siya at akmang hahalikan ulit ako, pero umilag na agad ako. Aalis na ako, dali-dali akong lumabas sa condo unit niya, at some andal sa pader na pahawak sa lobby ko, bakit parang nasa lobby ko pa ang mga labi niya? Ano ba ta? Kasalanan niya Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako. Kaya agad kong sinuwi ang sarili ko. Umuwi ako sa bahay ng tulala at wala sa sarili, nabaliw na yata ako dahil kahit gabi na hindi pa rin ako makatulog. Tanghali na nang makatulog na ako, kaya kinabukasan 10 o'clock na ako nagising. Hoy Catherine, magbayad ka na sa upa mo, 2 buwan ka nang di nagbabayad. Sigaw ni Aling Nita. Si Aling Nita ang may-ari ng tinutuloyin kong bahay, nirerentahan ko lang ito buwan-buwan. Pero wala akong mahanap na trabaho, kaya wala akong may pangbayad. Dali-dali kong binuksan ang pinto at hinarap si Aling Nita para makiusap ulit. Aling Nita, pinutol niya ang dapat na sasabihin ko. Ano naman? Sasabihin mo na namang wala kang pangbayad ng upa mo, at manghihingi ka na naman ng palugid. Sa tagal mong sinasabi yun na imemorya ko na.
Galit na sermon sa akin ni Aling Nita. Pero anong magagawa ko, wala talaga akong pera, at dahil sa kalagayan ko rin nahihirapan akong mag-isip ng paraan, para malutas na ang lahat ng problema ko. Aling Nita, pinutol niya ulit ang dapat kong sabihin. Tumigil kang bata ka, hindi natuloy ni Aling Nita ang dapat niyang sabihin ng may galit, at may malamig na boses kaming narinig, galing sa likuran ni Aling Nita. Shut up, old woman. You don't have the right to shout, my wife, Matthew said at lumapit sakin, ikanawit ang kanang kamay sa bewang ko. Nakita kong natigilan si Aling Nita, at gulat ang damaloy sa buo niyang mukha. Maski ako ay nagulat rin, sa biglang pagdating ni Matthew, at sinabi ang mga katagang iyon. Pero ang nakakainis, kinikilig ako. Pero may mali si Matthew, bakit ganun na lang ang trato niya kay Aling Nita? Kahit naman bungangera siya, hindi niya parent deserve, na ganun ang trato ni Matthew sa kanya. Matanda parent yun at karapatan niya magalang, kahit gaano pa siya kasama bilang tao. Matthew tumigil, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang magsalita ulit si Matthew. Old woman, I can buy this house, my wife rented. So don't shout, my wife. Nagdugtong ang makakapal na kilay ni Matthew, at matabang na tinignan si Aling Nita. Nakita kong natakot si Aling Nita kay Matthew. Titig pa lang paano kung manakit na di talagang mas matatakot pa siya. Ba't ka nandito, Matthew? Tanong ko. I'm here to fetch you. And out you from this freaking hell place. Pero hindi na kailangan. Yes, it is. Dahil simula sa araw na asawa na kita. Remember that, nakangisi niyang sabi. Nakita kong dahan daw ang aalis na sana si Aling Nita, nang makita rin ito ni Matthew kaya nagsalubong ulit ang kilay niya. Galit na naman. Hey, old woman, where are you going? Here's the money, I think that's enough, so keep the change. Iniabot ni Matthew ang 10,000, at si Aling Nita ay tumanggo na lang at dali-daling umalis sa harapan naming dalawa. Nakita kong natatawa si Matthew nang makita niyang takot ang bumalot sa buong mukha ng matanda bago ito umalis. Hoy! Bakit ganon ang tawag mo sa kanya? Hindi mo man lang siya ginalang, inis ko siya sinapak sa balikat at pumasok sa bahay. Siyempre nakaawang parent ang bukas na pinto, kaya nakapasok siya. Respect. Well, she doesn't deserve it. Tinaasan ko siya ng kilay dahil sa sinabi nito. Ha! Paanong hindi matanda na yun? Dapat ginagalang parent kahit na ganun siya, dahil sa inis ko piningot ko ang tainga niya. Ouch! Stop, woman. It's hurt, nasasaktan na reklamo ni Matthew. Ikaw naman kasi ba't di mo siya ginalang? Kahit matanda yun dapat parent siya igalang, dahil mas nakakatanda siya sa atin, sabi ko at mas piningot siya. Let go my ear, woman, or I will punish you. I swear, woman, you won't like it, because you will love it. Galit na sabi niya, pero sa huling salitang ibinigkas niya, ay naging maluko ang dating sakin at kinabahan ako, kaya agad akong napabitaw sa tainga niya. Wala akong nagawa kundi ang manahimik na lang sa harapan niya, at siya naman ay inayos ang tayo. Pack up your things, you're moving at my place, miseryoso niyang sabi. Pero, wala nang pero woman, just do what I said. Galit ko siyang tinignan at sinunod na lang ang gusto niya. Dinala ko ang lahat ng gamit ko, kunti lang naman kasi ang gamit ko, kaya hindi ako nahirapan para ayusin ta. Si Matthew iniwan ko sa sala, at nakita ko lang kanina bago ako pumasok na may tumawag sa kanya, kaya may kausap siya ngayon sa cellphone niyang mamahalin. iPhone yata yun. Kainis na lalaking yun, inis na inis ko, ikinarga ang damit ko sa bag ko pero may nahulog na larawan. Larawan ko ng baby pa lang ako. At may kasama akong babae Karga ako, nakangiti ng malawak ito, habang hinalikan ng kanan ko pisngi. Mataba ako noon at makinis ang balat. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay ko, pero may nabasa akong sulat sa likod ng litrato. You are my world. I love you so much. And always remember that I will always love you more than my life, baby Catherine Gonzalez. Iyon ang nakasulat sa likod ng litrato, kaya Catherine Gonzalez na rin ang ipinangalan sakin. Tinitigan ko ang babae sa larawan, masasabi kong masaya ito. Ngunit may lungkot ako nakita sa mga mata niya. You can fake your smile but you can't fake your eyes, tell. Totoo naman, di ba meron yung mga taong nakangiti nga, pero sa mata mo makikita kung gaano sila kalungkot, at kung gaano sila nasasaktan.
Mahirap maging masaya sa paningin ng lahat, lalo na kung nasasaktan ka na talaga. Ngumiti ako ng kunti at muling itinago ang larawan sa mga damit. Agad kong binuhat ang dalawa kong traveling bag, at lumabas na ng kwarto. Nakita ko nang nakaupo si Matthew sa sofa, at agad namang tumayo nang makita akong papalapit na ako sa kanya. Bad mood na yata siya, dahil may galit akong nakikita sa mata niya, at nagsalubong na naman ang kilay niya. Let's go? Iyon ang huling salita na narinig ko kay Matthew, dahil kahit nang dumating kami ng bahay niya, ay hindi niya ulit ako kinausap pa. Ibinili niya na lang ang isa niyang katulong para asikasuhin ako. Iginala ko ang tingin ko sa buong kwarto. Maganda at simple lang, pero lahat ng bagay na narito ay mamahalin, kaya ingat na ingat akong umupo sa kama. Tulala ako ng ilang minuto, ngunit sa di nagtagal nakatulog ako dahil sa pagod.